Ako po si kapatid na Zarlon Bernardo mula po sa lokal ng Lambaking, distrito ng Bulacan South. At ako po ang top 3 noong nakaraang May 2025 Chemical Engineering Licensure Examination. Kinikilala ni kapatid na Zarlon na isang napakalaking karangalan mula sa Panginoong Diyos ang tagumpay na kanyang nakamit. Subalit bago niya marating ang tagumpay na ito, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Ako po ay galing sa isang simpleng pamilya. Hindi ko po ikinakahiya bilang nanggaling sa mahirap na kalagayan. Talagang dumanas po kami ng iba't ibang pagsubok. Nagtaguyod po sa amin yung mga magulang po namin. Ang sitwasyon na ito ang lalong nagtulak sa kanya na abutin ang kanyang mga pangarap. Yung mga pagsisikap po ng aming mga magulang, naging inspirasyon po naming magkakapatid para mas lalong pagbutihin po yung pag-aaral. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, hindi pa rin siya nakaiwas na humarap sa mga pagsubok. Nung first year college ko po, nag-leave po agad ako ng 1 taon. Kasi po nagkaroon po ako ng sakit. Isa sa pinakamabigat na pasya po namin sa pamilya, yung huminto po muna ako ng 1 taon para makarecover. Matapos siyang magpagaling, lalo siyang nagsikap na makabawi sa pag-aaral. Bunga ng kanyang determinasyon, nakatakda siyang magtapos bilang cum laude sa kursong Chemical Engineering. Subalit tumating sa kanyang buhay ang isang pagsubok na hindi niya inaasahan. Ilang buwan po bago po ako graduate, doon po namatay po yung mama ko po. Inatake po siya. Huminto po talaga yung mundo ko noon eh. Kasi po yung pagkawala po niya, napakahirap po talagang tanggapin. All these years, yun yung tinatanong mo eh, na pagkakasama kayo. Siyempre, hindi naman natin hawak yung kapalaran natin. Hindi natin kontrolado yung mga pangyayari. Sa kabila nito, nagsikap pa rin siya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Titingnan mo pa rin yung mga bagay na meron kayo na dapat ipagpasalamat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, saka tiisin na pinagdaanan ng aming pamilya, papasalamat po ako sa Panginoong Diyos na nakagraduate po ako na cum laude. Sa madalas na pagkakataon, naghahanda na agad sa mga licensure examination ang mga nakapagtapos sa kanyang kurso. Ngunit hindi ganito ang nangyari kay kapatid na Zarlon. After graduation po, meron po akong mga personal goals naman po after. Pero simula po nung nawala po si mama, nagkaroon ng mga pagbabago. Mas tinutukan ko po muna yung mga kapatid ko yun, sa pag-aaral nila, na trabaho po muna ako kagad, na iba yung mga priorities. Kami po ni Papa, after ko pong gumraduate, kami po yung nagtulong para naman po sa iba ko pang mga kapatid po. Hindi ko naman sinabi sa kanya na wag muna siyang mag-board exam, tulungan niya ako magpaaral din sa dalawa niyang kapatid. Siya ang nagsabi sa akin na, "Pa, ako na ang magbibigay ng allowance doon sa dalawang kapatid ko, ako na magpapaaral." Sabi ko, sige, tulong na lang tayo kasi hindi rin biro yung dalawang lalo sa malayo sila, nagdodorm sila. Bagamat po nawalan po kami ng ilaw ng tahanan, hindi po ganap na naging madilim yung aming mga buhay sa tulong po ng aking magulang, ng tatay ko po, at gayon din po nung kapatid ko, yung kuya po namin. Lagi po niyang inuuna yung ibang tao kaysa po sa sarili niya. In fact po, habang pong nag-aaral siya, habang sinusuportahan niya yung sarili niya, ay sinusuportahan din po niya kami pong mga kapatid niya. So, tumutulong po siya sa mga pinansyal para kami po ay maitaguyod at mapag-aral. Sa awa po ng Diyos, yung sumunod po sa akin ay isa na pong psychologist. Yung pangatlo naman po namin, yung chemist. Ngayon po, yung bunso po namin, nag-aaral sa UP Los Baños. Ang course po niya ay sociology. Masaya ako para sa kanila, dun sa mga narating nila. Isang mahalagang realization din na hindi naman sayang din yung pinagbuhusan ko ng panahon kasi nagkaroon naman po ng resulta. Matapos siyang tulungan ng kanyang mga kapatid, pagkalipas ng 13 taon mula nang siya ay nakapagtapos,
Nagpasya siya na panahon na upang abutin ang kanyang pangarap. Sa kabila po ng maraming taon na lumipas, nandun pa rin naman po yung pangarap, yung hangarin ko na yun. Na darating ang araw na papasa po ako dun sa pagsusulit na yun. At kung papala rin, mapasama sa top 10. Yun po talaga yung pangarap ko. Pangunahin niyang kasama sa pag-abot sa kanyang pangarap ang kanyang may bahay. Sobrang supportive po niya sa akin. Pinupush din niya ako, binibigyan ng inspirasyon, lalo na nung talagang nagtuloy-tuloy na yung review. Nung nalaman po namin nagdadalang tao po ako sa panganay namin, may nag-spark po sa kanya na, kailangan ko nang mag-board exam, kailangan ko nang mag-review. Araw-araw po, sinasabi po niya, inspirasyon po niya na ang anak po niya tsaka ako sa pagre-review po, tsaka sa pagpupursige po niya na mag-aral para makapasa sa board exam. Tuwing uwi po siya galing trabaho or after po niya mag-review, hindi po nawawala yung lagi niya po kaming pinapasalamatan, ganun po na bilang inspirasyon nga po, kung hindi daw po dahil sa amin, hindi daw po siya, alam niyo po, yung magfo-focus po na mag-review. Bagamat hindi madali na maghanda para sa pagsusulit, kasabay ng kanyang pagiging ama ng sambahayan, sa tulong at awa ng Diyos ay naitaguyod ito ni kapatid na Zarlon. Hindi madali. Una po, yung dami ng babalikan talaga simula-simula. Pangalawa, yung panahon, hindi po talaga full-time yung oras ko sa review Pangatlo po, syempre po, nagkaedad na, susulitin mo yung oras. Dumating sa panahon, nagkakasakit po. Masasagad talaga lahat sa review na yun. Tinuloy ko lang po. Nanalangin pa rin po na yun pa rin naman po, yung pangarap. Hindi ko po binago, makasama sa top 10. Yun nga lang, yung daan papunta doon. Mas mahirap. Yun rin po yung, siguro isa sa natutunan ko sa 13 years na yun. Mas nagkaroon ako ng tiyaga, lakas ng loob, saka determinasyon. Hindi siya nabigo sa kanyang mga naging pagpapagal. Sa awa ng Panginoong Diyos, nakamit niya ang pangatlong pinakamataas na antas sa lahat ng kumuha ng pagsusulit. Napaiyak po talaga ako sa kwarto. Kasi po, 13 years na po akong sanay na hindi naman ako engineer. Pero mas nakakaiyak yung ibinigay sa akin. Higit po talaga sa inaasahan. Hindi niya kailanman inisip na ang tagumpay na ito ay bunga lamang ng kanyang sariling kakayahan. Tumakbo po ako papuntang kapilya. Humingi rin po ako ng panalangin. Tulad po nung ginawa ko bago po ako kumuha ng pagsusulit. Humingi po ako sa kanila ng panalangin. Talagang sumasampalataya po ako. Pinagkaloob ng Diyos yung panalangin. Sa kabila ng karangalan na kanyang tinanggap, may mas malaking karangalan siya na lubos niyang pinagpapahalagahan. Ito po talaga yung pinakakarangalan ko Pagiging iglesia ni Cristo. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, lahat po yun lilipas. Pero yung sa ating pagiging iglesia ni Cristo, magpakailanman po yun Kailangan po talagang pagtalagahan yung mga pagsamba. Ito po ay para sa akin regular na paalala, pagpapayo na siyang kailangan po ng bawat isa sa atin. Para yung focus natin dun sa goal natin, sa target natin, hindi lang sa buhay na ito, higit sa lahat, sa goal natin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay makamit po natin. Para naman mapanatili yung matibay nating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos ay yun naman po ang sa pamamagitan ng mga pananalangin na hindi rin natin dapat pabayaan. Lalapit tayo sa Kanya. Maging malapit tayo sa Kanya. Hindi lang sa pananalangin, sa pagsunod sa lahat niyang kautusan. Kinikilala niya na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay kalooban ng Panginoong Diyos upang lalong tumibay ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala. At ito ang kanyang babaunin sa panibagong yugto ng kanyang buhay.